May mga panahon na ang iyong mga luha ay mas malakas pa kaysa sa iyong mga salita. Kung kailan ang katahimikan ang naging iyong kasama, at ang bawat ngiti ay nagtatago ng isang bagyong dumaan sa iyong puso. Ibinihagi mo ang lahat, pag-ibig, tiwala, pagsusumikap, at sa kabila nito, naramdaman mong wala kang natamo kapalit. Ngunit hindi ka pinaparusahan ng universo, hinahanda ka lamang nito. Inihahanda ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa para sa isang bagay na ginto. Dahil ang mga kirot na dati sumasakit sa iyong puso, ngayon ay magiging layunin. At ang mga luha na akala mong nasayang, ay malapit nang magbago at maging mga biyaya. Hindi ka nakalimutan, Piscis. Sa katunayan, ang tadhana ay tahimik na inukit ang iyong pangalan patungo sa isang himala. Piscis, dala mo sa iyong kaluluwa ang kalaliman ng dagat. Minahal mo ng buong puso na madalas ay dumugo ng tahimik. Ang iyong kabaitan ay inisip ng iba bilang kahinaan, at ang iyong mga sakripisyo ay hindi napansin. Ngunit hindi binigo ng universo ang iyong sakit, itinala nito bawat luha mo na parang isang banal na pangako. At ngayon, ang siklo ay nagbabago. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit ang iyong enerhiya ay tumatawag ng isang banal na bagay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling, ito ay tungkol sa pagbabago. Kung saan dating nakatayo ang lungkot, doon ngayon nagsisimulang magbago ang ginto. Ang nakaraan ay hindi ka pinatibag, pinino ka nito. Pinapatnubayan ka patungo sa isang kabanata kung saan ang iyong emosyonal na karunungan ay magiging iyong pinakamalaking yaman. At malapit nang dumating ang isang tao o isang bagay na magiging salamin ng nararapat para sa iyo. Hindi lamang ito isang pagbabago. Ito ang sandali na ang iyong mga luha ay magiging iyong kayamanan. Maligayang pagdating sa bahagi ng iyong kwento kung saan ang sakit ay magsisimulang kumikislap. Iyan ang luha ni nagbuo dahil Piscis, may mga gabing umiyak ka ng walang ingay, hindi dahil mahina ka, kundi dahil nagdadala ka ng higit pa kaysa kayang unawain ng mundo. Minahal mo ng labis, pinatawad mo ng madali, at ibinigay mo ang mga bahagi ng iyong sarili sa mga taong hindi ka talaga nakita. May mga pagkakataong naghintay ka, para sa isang tao na bumalik, para sa isang tao na magbago, para sa buhay na magbalik ng mga bagay na matagal mong ipinagkaloob. Nagtawa ka habang ang puso mo ay wasak, niyakap ang iba habang ikaw ang nangangailangan ng yakap, at ipinakita ang lakas kahit na ikaw mismo ay unti-unting nagigiba sa loob. Ang iyong mga luha ay hindi lang lungkot, ito ay sagrado. Patunay sila na naramdaman mo, na nagmamalasakit ka, na nabuhay ka ng may pusong bukas sa lahat. At habang ang iba ay naglakad palayo sa iyo, ang universo ay nanatili. Nanonood. Nakikinig. Binibilang ang bawat luha na parang mga binhi ng mga biyayang darating. May mga sandali na tinanong mo, bakit ako? Bakit sila umalis? Bakit ako lagi ang kailangang umunawa, yumuko, ayusin ang hindi ko naman dapat ayusin? Ngunit sa kailaliman ng iyong kaluluwa, isang tahimik na lakas ang nagsimulang mag-ugat. Dahil ang mga luha ay maaaring maluha, ngunit hindi nila lubos na nilulunod ang mga natututo kung paano lumangoy sa sakit. Bawat pighati na iyong dinala ay humubog sa kalambutan ng iyong mga mata, sa malasakit ng iyong boses, at sa karunungan ng iyong katahimikan. Naging ikaw ang isang tao na ang puso ay kayang maniwala pa rin sa kabutihan, kahit pagkatapos ng pagtataksil. Isang tao na kayang magbigay, kahit na ang mundo ay walang naibalik na kahit anong kabutihan. Nakikita mo, Piscis, ang iyong mga luha ay hindi nasayang. Nililinis ka nila. Pinapamahal nila ang iyong kaluluwa. Inihahanda ka nila. Hindi binabaliwala ng universo ang iyong sakit, ginagamit nito ito upang isulat ang isang kwento na tanging isang kaluluwa tulad mo lamang ang makakaligtas. At ngayon, ang kwentong iyon ay malapit ng magbago. Ang sakit na minsang nagtakang basagin ka, ay siya ring enerhiya na ngayon ay magbubuo sa iyo upang maging isang bagay na hindi kayang pigilan. Iyan ay sandali ng pagbabago. Hindi ito dumarating na may kasamang paputok. Ang sandali ng pagbabago, ang tunay, banal na pagbabagong anyo, madalas ay dumadaan ng tahimik. Parang isang bulong sa gitna ng isang ordinaryong araw. At para sa iyo, Piscis, maaaring dumating na ang bulong na iyon. Sa isang panaginip na mas tumagal kaysa karaniwan. Sa isang kakaibang pakiramdam sa iyong dibdib. Sa isang malumanay na tinig sa iyong puso na nagsasabing, darating na. Baka hindi mo pa alam noon, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang enerhiya sa iyong paligid ay gumalaw, dahan-dahang binabasag ang mga lumamong pattern, hindi nakikita pero malalim na nararamdaman.
Ang universo, parang isang matandang kaibigan, ay nagsimulang galawin ang mga bagay sa likod ng mga eksena. Inaayos. Nire-reshuffle. Binabago ang iyong landas. Baka may nakita kang simbolo, isang gintong bagay, isang barya, isang kandilang mabilis na kumikislap. Baka nakaramdam ka ng kilig sa katahimikan o nakakita ng mga paulit-ulit na numero na hindi mo kayang baliwalain. Hindi ito mga coincidences. Ito ay mga senyales. Mga marka. Mga etyo ng divine na sumusubok kunin ang iyong atensyon. Piscis, matagal ka nang naglalakad sa isang madilim na tunel, isa na punong-puno ng mga alaala at pagsisisi. Ngunit ngayon, malapit ka na sa dulo. Ang liwanag ay sumisilip. At kahit sanay ka na sa dilim, ang liwanag na nakatambad sa harap mo ay tinatawag kang umuwi. Ang mga luha na minsang nagtakip sa iyong mata ay naglinaw na ng iyong paningin. Nagsisimula kang muling makaramdam, hindi lang ang sakit, kundi pati ang posibilidad. Isang pamilyar na pangalan na matagal mong hindi narinig ay muling sumulpot. Isang mensahe mula sa taong minsang nagpasakit sa iyo, hindi para sa closure, kundi para sa pagmumuni-muni. At bigla, nagsimulang magkakasunduan ang lahat ng pinagdaanan mo. Ito ang sandali ng pagbabago. Hindi dahil sa perpekto na ang lahat, kundi dahil hindi ka na natatakot sa mga bagay na hindi perpekto. Hindi ka na tumatakbo, ikaw ay umaakit. Hindi ka na namamalimos, ikaw ay nagiging. At ang pagbabago na iyon ay may magnetikong lakas. Ang mga pintuan ng espiritualidad na minsang nagsarado ay nagsisimulang magdahan-dahan pagbukas. Ang mga pagkakataon na hindi dumating dati ay nagsisimulang kumatok ng tahimik. Pakiramdam mo'y mas konektado ka na sa iyong sariling intuisyon, ang mga panaginip ay nagiging malinaw, ang iyong panloob na tinig ay lumalakas. May isang bagay sa loob mo na bumubulong, maghanda ka. Hindi lang para sa isang biyaya, kundi para sa isang pagbabalik. Isang karmik na pagbabalik. Isang bagay o isang tao na minsang nawala ay papalapit, na akitin ng iyong binagong enerhiya. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ka na ang Piscis na minsan ay wasak. Ngayon, ikaw na ang Piscis na nauunawaan na ang sandali ng pagbabago ay hindi humihingi na habulin mo ang liwanag, hinihiling nito na ma-realize mong ikaw na ang liwanag. Yan na spiritual na ginto. Ano ang nangyayari kapag ang mga luha ay natuyo at sa kanilang lugar, may nagsimulang kumikislap? Piscis, ang akala mong simpleng pag-survive, ang mga araw na pinagdaanan mo, ang mga gabing umiyak ka, ang mga umaga na tumayo ka kahit na ang lahat ay laban sa iyo, ay alchemy. Spiritual na alchemy. At ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang ginto. Ngunit ang gintong ito ay hindi matatagpuan sa mga vault o bangko. Matatagpuan ito sa iyo. Nasa paraan ng iyong pagsasalita ng may kabaitan, kahit pa ikaw ay pinalo ng katahimikan. Nasa paraan ng iyong mga mata na may dalang dagat, hindi na ng lungkot, kundi ng kaluluwa. Sa iyong kakayahang maramdaman ang itinatago ng iba, magbigay ng pag-ibig ng walang kondisyon, at mangarap kahit na sinubukang kuhanin ng mundo ang iyong pag-asa. Ito ang iyong espiritual na yaman. At nagsisimula na itong maging maliwanag. Ang akala ng iba ay swerte ay tunay na tamang timing mula sa Diyos. Bigla mong matutuklasan na ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang oras. Isang tawag na hindi mo inaasahan ay magdadala ng pagkakataon. Isang hindi inaasahang pagkikita ay maghahatid sa iyo ng higit pa. Ang isang nakalimutang talento mo, pagsusulat, pagpapagaling, pangangalaga, pangangarap, ay nagsisimulang magningning at makakuha ng atensyon. Hindi ito isang aksidente. Ang enerhiya na dati mong ibinuhos sa iba ay bumabalik na parang baha, hindi upang ikaw ay malunod, kundi upang ikaw ay itaas. Ang sakit na iyong tinalo ay naging proteksyon. Ang pusong basag ay naging kalasag. Ang mga sakripisyo ay naging mga binhi at ngayon, panahon na ng anihan. Maaari mong mapansin na ang mga tao ay tinatrato ka ng iba. Hindi ka na nakatago. Ang iyong mga salita ay may bigat. Ang iyong katahimikan ay nirerespeto. At ang iyong presensya ito ay nagpapagaling. Pati ang iyong pinansyal na sitwasyon, na minsan ay hindi matatag, ay nagsisimulang magbago. May galaw, mabagal ngunit tiyak, parang sinasabi ng universo, narito sa wakas, ang nararapat para sa iyo. Maaaring madala ka patungo sa isang bagong pinagkukunan ng kita, isang malikhaing proyekto, o isang landas na maghahatid ng parehong layunin at kasaganaan. At higit pa roon, ang iyong espiritual na pandama ay lumalakas. Nararamdaman mo kung ang isang tao ay nagsisinungaling.
Nararamdaman mo ang enerhiya sa isang silid. Alam mong may magandang mangyayari, hindi dahil maganda ito, kundi dahil nararamdaman ito ng iyong kaluluwa. Ganito ang hitsura ng iyong ginto. Hindi kumikislap. Hindi maingay. Ngunit makapangyarihan. Nagniningning. Hindi matitinag. Piscis, hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa wakas na makita kung sino ka talagang lagi, sa ilalim ng sakit, sa ilalim ng mga patong, sa ilalim ng mga ilusyon. Hindi ka kailanman wasak. Ikaw ay pinino. At ngayon, makikita na ng mundo ang liwanag na dala mo noon pa man. Dahil ang mga luha hindi na sila bumabagsak. Sila ay naging kristal, isang bihirang bagay, isang banal na bagay. Sila ay naging ginto. Iyan ay taong nakakita gaya ngayon. Piscis, sa mahabang panahon, ibinigay mo ang iyong pag-ibig ng may bukas na mga kamay, walang kondisyon, walang inaasahan. At kahit na ganoon, umalis pa rin ang mga tao. Hindi dahil ikaw ay labis kundi dahil hindi nila kayang hawakan ang lalim ng iyong inaalok. Ngunit nagbago na ang enerhiya ngayon. May isang tao o darating na ang kaluluwa ay nakakakita ng lahat ng iyong pinagdaanan. Hindi lang nila ikaw nakikita. Nararamdaman ka nila. Napapansin nila ang katahimikan sa pagitan ng iyong mga salita. Nauunawaan nila ang iyong mahahabang pagpaus, ang iyong mahinahong kaluluwa, ang iyong ugali na itago ang sakit gamit ang malambing na ngiti. Para sa kanila, ang iyong lalim ay hindi kalituhan, ito ay aliw. Maaaring dumating ang taong ito ng tahimik. Hindi sa malalaking galak kundi sa presensya. Makikinig sila. Maalala ka nila. Iaalay nila ang kanilang oras na parang isang regalo, hindi isang transaksyon. Maaring isang bagong tao ito o isang taong nakatagpo mo na dati. Isang tao na minsang hindi kayang makipagtugma sa iyong kinalalagyan. Ngunit ngayon nagbago sila gaya ng pagbago mo. Ang koneksyong ito ay hindi lang emosyonal. Ito ay spiritual. Para bang ang kanilang kaluluwa ay inatasan na bumalik sa iyo nang marating mo ang puntong ito sa iyong paglalakbay. Hindi upang ayusin ka, kundi upang parangalan ang bersyon mo na muling umusbong mula sa iyong sariling abo. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Isang mensahe kapag pinakakailangan mo. Isang usapan na para bang matagal nang naghihintay. Isang pakiramdam ng kapayapaan, hindi kilig, hindi gulo, kundi kapayapaan. Ang taong ito ay nakakakita ng higit pa sa ibabaw. Nakikita nila ang ginto na nilikha ng iyong mga luha. At hindi sila matatakot sa iyong nakaraan. Maaakit sila dito. Dahil sila rin may dalang sariling mga peklat. At magkasama, ang inyong mga sugat ay hindi muling bubukas, magiging tulay sila. Ang inyong mga kwento ay hindi mag-aaway, magkakasundong mga kwento. Piscis, hindi lang ito isang relasyon. Ito ay isang pagkakakilanlan ng kaluluwa. Isang salamin. Isang paalala na ang pag-ibig na palagi mong ibinigay ay ngayon ay babalik sa tahanan. At sa pagkakataong ito, alam na nito ang iyong halaga. Iyan is pintong magbubukas. Piscis, matagal ka nang nakatayo sa harap ng isang pinto, marahil hindi pisikal, kundi espiritual. Nararamdaman mo ito sa iyong mga panaginip. Sa iyong intuisyon. Isang pintong hindi kailanman lubos na nabuksan noon. Isang landas na hindi mo naramdaman na handa kang tahakin. Ngunit ngayon ang kandado ay kumakalabit. At dahan-dahan, tahimik, ang pinto ay nagsisimulang magbukas, hindi dahil may ibang tao na nagpaikot ng susi, kundi dahil ikaw ang nagbukas nito. Sa bawat luha, bawat panalangin, bawat gabing walang tulog, bawat tahimik na hakbang ng pagpapagaling ikaw ang nagbukas ng sandaling ito. Ang pintong ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakataon, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Maaring magpakita ito sa anyo ng isang biglaang desisyon. Isang imbitasyon. Isang alok sa trabaho. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahan. O kahit isang malalim na paalala mula sa iyong puso na nagsasabing, pumunta. Hindi ito sisigaw. Bubulong ito. At Piscis, magdadalawang isip ka dahil pagkatapos ng labis na sakit, ang kaligayahan ay maaaring magmukhang hindi pamilyar. Magtatanong ka sa iyong sarili, karapat-dapat ba ako dito? Ang sagot ay, palagi ka ng karapat-dapat. Hindi ka na sinusubok, ikaw ay pinagkakatiwalaan. Ng universo. Ng iyong sariling kaluluwa. At kapag tumuntong ka sa pintong iyon, mararamdaman mo ito. Isang pagbabago. Isang pagpapalaya.
Isang sandali kung saan sa wakas ay makahina ka hindi mula sa pag-survive, kundi mula sa kalayaan. Piscis, hindi lahat ng pintong nabubuksan ay para sa lahat. Ngunit ang pintong ito ay ukit para lamang sa'yo. Maaring magdala ito ng pag-ibig, ng layunin, ng kayamanan, ng isang bagay na hindi mo pa naranasan, ngunit matagal mo nang naramdaman na para sa'yo. At sa pagkakataong ito, kapag tumuntong ka, hindi ka papasok ng may sugat. Papasok ka ng may karunungan. Piscis, ang iyong kwento ay hindi kailanman kwento ng kahinaan, ito ay kwento ng pagiging. Bawat luha na iyong ipinagsaka ay hindi isang pagkalugi. Ito ay isang alay. Isang banal na palitan sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo. At ngayon, ang universo ay handa nang magbalik. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa pagpapalampas ng sakit. Ito ay tungkol sa paggalang dito. Dahil kung wala ito, hindi ka magiging bersyon ng iyong sarili na nakatayo rito ngayon, mas matalino, mas malambot, mas malakas, at mas nakaalin kaysa kailanman. Hindi ka na ang ikaw noong unang bumagsak ang mga luha. Ikaw na ngayon ang ginto na umusbong pagkatapos ng apoy. Ang liwanag na bumalik pagkatapos ng bagyo. Kaya, kapag dumating ang biyaya at darating ito, huwag mo itong pagdudahan. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na humina. Huwag tumakbo. Tanggapin mo ito, Piscis. Dahil ito ay hindi isang gantimpala. Ito ay ang iyong refleksyon. Ang mga luha ng kahapon ay naging kayamanan na ngayon. Piscis, kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, ito ay dahil kailangan ng universo na marinig mo ito. Pagtiwalaan mo ang tamang oras. Pagtiwalaan mo ang iyong pagpapagaling. At kung handa ka nang tanggapin ang mga bagay na para sa iyo, hayaang dumaloy ang enerhiya. I-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga mensaheng banal. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.